Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may meron ba? May unlawful arrest? Wala ko sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin. Testigo so far ng prosecution sa halip na makatulong sa kaso nila ay lalo silang nababaon na walang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa napansin kahapon nung nagsalita si Senator Judge Padilla dahil bukod sa naging testimonya ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment trial, inusisa rin ni Senator Judge Robin Padilla ang kanyang kredibilidad matapos nga ilahad yung mga reklamong umano'y nakasampa laban sa kanya sa Ombudsman. Natapos na nitong Martes ang pagsalang ng ikalawang witness ng House Prosecution Panel na si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok. Sa huling araw ng cross-examination sa kanya ay lumutang itong umano'y mga kasong isinampak kay Lotok sa Office of the Ombudsman. Sa naging cross-examination sa ikalimang araw ng impeachment trial, sunod-sunod na tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang ikalawang witness ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok. Una, tinanong ni Padilla kung itinuturing ba ni Lotok na promosyon ang pagkakatalaga niya bilang Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Inusisa rin ni Padilla kung totoo bang tinatawag siyang Golden Boy ng NBI dahil sa sunod-sunod niyang promosyon. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. Bago ho ako napunta sa BARM, Regional Director po ako ng Mimaropa, May maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta doon? In the ex-agency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Tinanong din ni Padilla kung may sapat na kaalaman si Lotok tungkol sa Islam na pangunahing relihiyon sa BARM. Ayon kay Padilla, mahalagang may batayang kaalaman sa Islam ang sino mang itatalaga sa naturang rehiyon. Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? In terms of what you mean kaalaman, sir, yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Aminado naman si Lotok na limitado ang kanyang kaalaman tungkol sa Islam dahil isa siyang Kristiyano. Gayunman, sinabi niyang maaring italaga ang sino mang opisyal sa alinmang regional office sa bansa. Sunod namang inilahad ni Padilla sa pagdinig ang mga reklamong umano'y nakasampa laban kay Lotok sa Ombudsman. Hindi ito direktang sinagot ni Lotok at sa halip ay nagbigay ng paliwanag. Dahil dito, sinita siya ng presiding officer upang sagutin ng direkta ang tanong. Sa tagal nyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayo na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sino mang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Paliwanag ni Lotok, wala pa siyang natatanggap na opisyal na notice mula sa Ombudsman kaugnay ng mga reklamong ito. Sinabi rin niyang hindi na nila ito binigyan ng pansil dahil pending pa umano ang usapin. Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may meron ba? May unlawful arrest? Wala ko sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin.
Ayon kay Padilla, batay sa mga impormasyong nakalap niya, may mga reklamong perjury, robbery, extortion at theft na nakasampa laban kay Lotok sa ombudsman. Iginit ni Padilla na mahalagang matalakay ang mga reklamong ito sa pagdinig. Ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Ayun, Attorney Sal, na ilahad pala doon sa pagdinig din na meron din pala siya mga pending cases. Ano po masasabi ninyo sa credibility nitong si Attorney Lotok ngayong inosisyon? Bago tayo pumunta ron, nakalimutan ng tanong ngayon, ang reaction Yes. ko to sinabi ni Inday Sara. Gaya po ng paulit-ulit na nating sinabi. Sabi ni Inday Sara, anong nakikita na walang ebidensya o kulang ang ebidensya. Kung matatandaan po ninyo dito sa programa natin, sinabi na natin na unang-unang palang arantsada itong kaso ito, sinabi natin no case, walang batayan, ang mga articles of impeachment. Ito'y talagang plinano, pinag-isipan, upang siraan, tanggalin sa kanyang pagkandidato bilang presidente si BP Sara at sinimulan niyan noong pinakulong nila ni rendition ang kanyang ama. At yung kanyang impeachment, sunod-sunod yan, talaga naman yung walang di ba every time niyo akong tinatanong sa interviews namin, sabi ko, sa tingin mo ba, kulang ang ebidensya o malakas ang kulang. Wala ngang ebidensya eh. Kaya kung sino-sino na lang testigong binibigay nila. Kagaya nung witness, walang testigo nila. Sabi natin, ano bang saysay ng testigong ito? Pinipresenta nila para patunayan na nangyari yung pagsasalita sa online press conference in Laysara. Sabi natin, wala naman nagki-question niya eh. Ano sa isa niya? Ang mangyayari pa niya ako eh. Gaya ng nangyayari nung testify. Nagkakandaloko-loko tuloy ang kanyang mga sagot sa tanong ng depensa kaugnay sa investigasyon. Pareho din. Punta na natin itong isang testigo rin, yung pangalawang testigo. Naratin lang gusto. Kaya mapapansin ninyo, itong testigong pangalawa, itong abogado, ginagamit niya yung pagka-abogado niya, halata mo, na umiiwas sa lahat ng tanong. Simpleng tanong, kagaya ng bawa, yung tanong na, anong mga kaso ang inihabla sa'yo? Salit na sabihin niya, ang sabihin niya, ordinaryo sabi ng mga ahente. Makikita niyo ang pag-i-evade niya, hindi niya masabi kasi yung pala, ang mga kaso palang nakarap sa kanya, merong robbery. Yung robbery, ang robbery ay ang pagnanakaw na may kasamang karahasan. Pagnanakaw, merong theft, unlawful arrest, arbitrary detention, merong perjury, pagsisinungaling. Biro yung klaseng kaso yan, paano mo ngayon masasabi na credible itong testigong ito? Oh, another thing, alam po ninyo, sa dami ng mga tanong kahapon, o walang galang na sa mga nagtanong, ang pinaka matinding tanong na ibinigay kagabi ay yung kay Robin Padilla nung siya ang huling nagtanong. Kasi kung matatandaan po ninyo, itong testigong ito, tanong prosecution, ang pinaka-focus nila ay yung grave threats at yung sedition na di umano, yung mga salita na pinahayag ni BP Sara sa kanyang press con ay naghihikayat ng pag-aalsa at galit ng tao sa gobyerno. Diba? Yung sinasabi, pati yung dangerous tendency rule, tinignan daw nila yan na lahat ng mga salita mo parang nag-uudyok sa taong bayan na magsagawa ng mga karahasan. O kaya tanong ni Robin Padilla, yung mga huling tanong niya, anong mga ginawa? Mayroon na bang mga
seditious acts o mga gawain na ginawa ng taong bayan dahil sa mga pahayag ni PP Sara mula nung ito'y nagsalita, 2 taon na nakakaraan. Meron ba? Ang sagot, wala. Tinanong pa siya, yung mga rally, yung mga nakita nating rally, nakita mo ba si Inday Sara doon? Wala rin, hindi sabi niya hindi. Doon lang ako makikita niyo. That crushed the testimony of this witness insofar as it claims that the very remarks of Inday Sara provoke the people from rising against the government, from committing acts of violence, committing acts of sedition. Wala lahat yun eh. Doon lang, gimana kayo. Tapos, yung pala ito napakadaming kaso. At hindi niya masabi-sabi. Kasi nga, pag sinabi niya yun, wala, sira na siya. Kaya kailangan pa si Senator Robin Padilla maglagay o maglathala sa publiko sa pamamagitan ng impeachment trial. Ang hindi ko maintindihan. Ito na sa bagay, naiintindihan ko. Itong ombudsman, tagal na pala yung mga kasong yan. Ay, hindi na-actionan. Bakit nga naman hindi? Kaya nga na sinabi ni Senator Robin Padilla. Ikaw pala ang golden boy ng NBI. Maya pinopromote ka. Yan. Kaya pala, ganyan ang mga payag mo. Tsaka tingnan nyo, i-review nyo kung kayo may video sa mga payag niya. Talagang napaka-evasive. Palagi siyang umiiwas sa mga tanong, simpleng tanong, yes or no. Ang dami niya, kailangan pang diigin mo, pati presiding officer, kinulit na rin siya. So, ito gaya ng sinabi natin, ang mga testigo so far ng prosecution, sa halip na makatulong sa kaso nila, ay lalo silang nababaon na walang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte.